Tamang pagbibuild ng protection assets. May mga tao kasing bili ng insurance and then di nila din alam kung ano yung tamang pagkasunod-sunod. Nga pala, this is your boy, Coach Keljash. Una na dapat meron ka ay emergency fund. Next is medical insurance o HMO o mga health cards. Then next, health insurance o critical illness fund. And then life insurance, tsaka na tayo mag-VUL o yung mga may investments na. Ideally, kung kaya mo, dapat sabay-sabay mo itong kinukuha. Pero kung ikaw yung tao na tight yung budget at kailangan mag-decide or iisa-isahin mo, meron tayong mga priorities. Halaga na meron ka munang emergency fund bago ka kumuha ng mga insurance. Kasi what if nagkaroon ka ng emergency tapos hindi naman covered ng insurance? May mga bayarin sa utang, nawalan ka halimbawa ng trabaho. So kung insurance ang meron ka at wala kang emergency fund, for sure, matatanggal yung mga insurance mo, mataterminate lang yan. Next is medical insurance. Bakit medical insurance? Kasi for check-ups, laboratory, and yung mga ganyan. Health insurance kasi bago ka makakuha niyan, kailangan malubha muna yung sakit. Life insurance, kailangan kuhanin ka muna ni Lord bago ka makakuha ng pera. So syempre, hindi naman natin hintayin na makuha tayo ni Lord muna bago dapat makakuha ng pera. Syempre, aagapan natin through check-ups o kaya through yung mga pagpagamot ng mga malulubhang sakit. And lastly, yung mga investments na. Kasi kung gagawin natin, investment lang inuna mo, wala kang mga insurance, for sure pag nagkaroon ng mga emergency o kaya siguro nagkaroon ng sakit, malubhang sakit, check-ups, tapos wala kang pera, dito mo yan kukuhanin sa mga investments. So kung may questions pa kayo, sabihin nyo lang. At next na pag-uusapan natin is yung paano mag-build ng emergency fund.